Hello, good day mga boss, no. Pasensya na po kung ngayon na po ako nakapag-update dito sa ibunan ko kung saan po ako nakatira. Meron lang po tayong tatalakayin, isang tao po, isang tao lang. Hindi naman po ako napipikon sa kanya at hindi ko naman po siya pinapatulan. Alam ko lang po sa inyo at hindi po ako nagmamalinis sa sarili ko. Yan, ito sa totoo lang. Sir Mike Talatag, ito, shout out po sa iyo ha. Hindi ka nakikinig, mukha kang mongoloid pag kinausap ka. Napakakulit mo sa messenger, sa mga message natin. Eto, papaliwanag ko lang sa inyo mga sir, mga master. Bago natin simulan to, shout out po sa lahat ng mga nanonood. At kung may mali po ako sa sasabihin ko, kayo na po bahala humusga. Comment nyo na lang po, bahala na po kayo. At eto, sa lahat ng mga nadidil ko na ibon, kahit kailan hindi po ako mga pinagdeliveran ko, pinagkuhanan ko na breeder, hindi po ako nagkarga. At ang masama pa doon, ipapaliwanag ko sa inyo, malalaman nyo po sa huli o sa gitna man ng aking tatalakayin na mga sasabihin ko sa inyo mga sir. Ganito po yun mga sir ha. Si Sir Mike Talatag, ayan. Baguhan sa pag-iibon. Ito, baguhan po sa pag-iibon. Marami siyang tanong sa akin. Marami siyang message sa akin simula pa nung una. Sa akin po siya nagtatanong mga sir. May isa po akong pinuntahan na Every. Legit breeder. Puro Inoline, Lutino Opa, Crimino Opa yung mga breed. Alam nyo po yan mga sir kung saan po lugar. Yung sa Balintawak po. Yan. Nakakakilala kay Ross Bisyong. Yung breeder po sa Balintawak. Yan. Sa mga nakakaalam, shout out po sa inyo. At maraming salamat. Sa mga basher po natin, shout out po sa inyo. Sana masaya kayo sa pang-ano nyo sa mga pag-aalipusta nyo, sa mga nagsasabi ng totoo at sa mga nangingialam na walang alam. Shout out po sa inyo mga sir. Yan. Sana dumami pa kayo. Ito mga sir, si Sir Mike Talatag. Ganito po yung umpisa niyan. Nangungulit po sa akin bumili ng ibon. Ngayon hinanapan ko siya ng ibon. Kung gusto ko magkarga mga sir ng ibon, marami akong ibon dito sa loob na pwede kong ibenta sa kanya, na gusto kong kargahan. Isipin mo, kumuha pa ako sa ibang breeder, sa tropa natin mga breeder, para maibigay sa kanya. Ang usapan namin, eto, nagbigay ako una sa kanya, Disino, Split Opa Ipkak. Yan yung ID ng ibon ha, Split Opa Ipkak. Nung mga 1 linggo, 2 linggo, inabot ata 3 linggo, mga ganun mga sir. Yung ibon, sa kanya nagtagal, mga ganon. Naghakot, nagnesting. Ay syempre, matik na yun, hen. Ang usapan naman namin, papalitan. Nangungulit pa nga sabi ko sir, nasa bakasyon pa yung may-ari. Sabi ko, antay-antay lang po. Halos araw-araw nangungulit. Sabi ko nga, 1 linggo pa po bago makabalik kasi nasa bakasyon, mahal na araw. Tapos, palit-palit pa rin. Sir, kalma ka lang sir. Papalitan yung ibon. Hindi po ako tataka sa'yo, papalit ako. Ngayon, kahapon, nung pagdating ng hapon, nung kahapon nga ng hapon, pinalitan ko yung ibon. Binyahe ko sa Balintawak, dinala ko, Valenzuela ata yan. Dinala ko sa kanya. Sir, ito merong available. Par blue, split opa, split ino, naka. Akala ko intindihan na kami, tinanggap niya yung ibon kasi yun yung ID ng ibon. Split opa, split ino, naka. Yun. Tapos, nag-send sa akin ng message mga sir. Sir, sigurado ba ang karga ng ibon? Sabi nga sa akin. Sabi ko, depende na yan sir, kung magkakarga sa'yo. Kung depende sa paparisan mo, kung yung paparisan mo o may karga o wala. Ay sagot niya sa akin, sir, proven na to sir, nakuha ko. Yun na sagot niya sa akin, hindi na ako nagpaliwanag. Sabi ko sa isip ko, test breed na lang kaya, para masigurado. Yung problema niya, yung babae, walang karga. Sabi niya sa akin kasi, proven daw po Yun lang sabi sa akin, proven. Maraming klaseng proven Proven na normal, proven na fisher, proven na ano. Di ba? So mga sir, ganito. Bumiyaya ako ngayon ng Pampanga, San Fernando. Pumunta ako ng San Fernando, nag-pick up ako ng order ng ibon kay Sir Edgar. Ngayon kinuha ko, pagkatapos nag-message sa akin. Sir, yung ibon na nakuha ko sa'yo, sabi ng mga tropa ko, ganon, sabi ng mga tropa niya, ang ibon na nakuha niya sa akin, fisher lang.
ng halaga daw 200 to 300. Hindi niya na sinama yung karga ng ibon, mga sir. Kinumpara nila sa Fisher. Sir Mike Talatag, wala kang peace of mind sa isip mo, sa sarili mo. Kasi nakikinig ka sa ibang tao. Wala kang tiwala. Panay ka pa-text sa akin, comment sa akin, na gusto mo ganitong ibon. Ngayon binigyan ka na maayos na ibon. Sasabihin mo, kukunin mo yung pera. Tapos pinipilit mo ako na kukunin mo agad ang pera sa akin. Bakit na sa akin ba yung pera? Sinabi ko naman sa'yo, kukunin ko yung ibon sa tropa, hindi naman sa akin. Kung gusto ko magkarga, Sir Mike Talatag, ha, sabihin ko sa'yo, ha, pwede kita kuha na ng ibon dito ng mga Fisher. Ibibigay ko sa'yo, hindi na ako babiyahe dun sa tropa. Pinasa ko na sa'yo yung link ng ibunan ng tropa, nasa vlog, yung sa Balintawak. Tapos nagdududa ka pa, sasabihan mo pa yung may-ari ng ibon, kargador. Napakaano ng ugali mo, napakapangit ng ugali mo, hindi ka maayos kausap. Tapos sasabihan mo ako, ha, ito pa, ha, naasar na sa'yo yung may-ari ng ibon. Sinachat ka niya, hindi ka sumasagot. Hindi mo sinasagot yung yung chat niya. Tapos sasabihin mo sa kanya, no? Minura mo pa. Hindi ko nababanggitin kung anong mura mo. Basta minura mo siya. Kasama na rin ako doon. Napakapangit ng ugali mo. Marunong ako makisama sa tao. Sobra-sobra kayo. Pag mga ganyan ugali nyo, sobra-sobra kayo. Tapos sasabihin mo, ihatid ko yung pera mo dyan sa'yo. Tapos ang ginawa mo sa akin. Tapos ikukumpara mo ako doon sa isang vlogger na yung issue. Kapal ng mukha mo, ha. Nakakawala ka ng galang. Lahat naging buyer ko, ginagalang ko. Lahat ng mga naging buyer ko, naging hatiran ko ng ibon, okay naman. Pero ikaw, napakapangit pa ugali mo, kinumpara mo pa ako doon sa isang vlogger na nagkaroon ng issue. Paano mo ko ikukumpara doon? Sige nga, yung ibon mo halagang 1.2 o 1.3 ba yun? Tapos sasabihin mo sa akin, niluloko kita sa halagang ganon? Oy, sabihin ko sa'yo, nagdidil ako ng daan-daan libo pero wala sinasabi sa akin yung tao. Tapos ikaw ganyan halaga lang. Gaganyan-ganyanin mo ako. Sira ulo ka. Pasensya na sa termino kong nasabi, mga sir. Nakakabanas na to eh. Porket nananahimik lang ako eh. Nang aano na. Parang namumuro na. Ayan mga sir, tapos ang sabi niya sa akin, sabi daw ng breeder niya sa group chat nila. Samantalang itong kinuhanan ko ng ibon, si Ross Vision, na puro Lutino, Opa ang breeder. Saka mga split Opa, split Ino, basta mga Lutino line po siya lahat. Sasabihin niya, buy karga. Sino hindi mababa na sa kanya? Nagalit din yung tao sa kanya, imbis na ibalik yung pera niya. Hindi niya sinasagot sa messenger, mga sir. Diba? Napakapangit ng ugali. Kung nakipag-usap siya na maayos, dapat nung bago pa lang palitan yung ibon, nagsabi na siya na ibalik na lang yung pera. Madali naman kausap. Kita mo ako pa naghahatid ng ibon niya. Ako pa bumabiyahe. Tapos sasabihin niya ako manluloko. Napakapangit ng ugali niya, mga sir, sa totoo lang. Namumuro na to kasing tao na to eh. Tapos sasabihin niya sa akin, ipopost kita. Sabi ko, ipost mo sir, wala naman ako inaapakan na tao eh. Wala namang ano sa akin eh. Sabi ko naman sa kanya, sige sasama din kita sa vlog. Sige, sabi niya sa akin, sige sama mo para sumikat ako. O di ba? Ako hindi ako nagtatago ng mukha ko kasi wala akong inano ng tao. Hindi ako nagkakarga ng ibon. Breeder ako eh. Ba't ako magkakarga ng ibon? Kung gusto ko lang magkarga ng ibon, hindi na ako magbablog. Magbebenta na lang ako. Puro na lang ako karga ng karga. Sa mga nakakuha naman ng mga nakakuha sa akin, hindi lahat ng split, mga sir, ha? Ito sasabihin ko. Hindi lahat ng split na nakukuha nyo nagbubuga talaga. Yan ang sabihin ko sa iyo. Nakakaranas kami ng ganyan. Marami kami na-encounter na ganyan. Nagbe-breed kami ng mga split pero hindi pa nagbubuga. Yan ang sabihin ko sa inyo. May mga nakakalam ng mga breeder yan. Yung mga pinupuntahan ko mga breeder, minsan hindi ko na binablog. Pati yung mga ina-out namin na ibon na daan-daang libo yung halaga ng ibon, mga sir. Hindi ko na piniplex sa video kasi ayaw ko nang makaano ng tao, baka ano isipin ng tao, baka geto si ganyan, mayabang, nakabenta ng ganyan, o di ba? Hindi naman ako ganun tao eh, hindi naman ako mayabang eh. Simpleng tao lang ako. Wala akong inaapakan na tao. Kaya ikaw, Sir Talatag, i-post mo ako sa Facebook kung gusto mo, wala akong pakialam sa'yo. Alam ko ang ginagawa ko. Ikaw may problema pag-iisip mo, wala kang peace of mind sa isip mo.
Kung sino-sino tinatanungan mo ng ibon. Eh syempre kahit sino ka magtatanong na yan. Oh, ganito gaya, walang kargaya, huwag ka maniwala dyan. Tinargahan lang yung ibon na yan. Yan, good luck na lang sa'yo. Sana, yung sabi mong kakarmahin ako, oh sige. Bakit? Papakita ba ako sa Facebook ngayon? O sa YouTube ngayon kung niluloko kita? Itatago ko mukha ko kung sorry. Itatago ko ba ang mukha ko kung niloloko kita? Nakakatawa ka at nakakabanas ka na. Sabihin ko sa'yo. Kaya bagay sa'yo, hindi ka bagay mag-iibon. Ang bagay sa'yo, yung mga lumilipad na maya, yan na lang alagaan mo. Matutuwa pa kami sa'yo. Ay yung grupo mo, nagsabi sa'yo na walang kargang ibon, puntahan nyo yung breeder para malaman nyo. Puntahan nyo yung breeder. Puro kayo daday, mga iyakin kayo. Group chat pa kayo. Puro man lang kayo mga baguhan. Mga ulul kayo, sorry. Puro naman kayo baguhan. Group chat. Samahan ng mga baguhan yan pag may mga group chat na ganyan. Kaya pasensya na sa mga nadadamay dito. Sa totoo lang. Yung nakuha niyang ibong binigay namin sa kanya, split opa, split ino, na par blue. Kasi gusto ko rin siya tulungan na makapag-breed din siya kaagad. Kaya pinili ako na siya ng kak doon. Ako na mismo pumunta doon. Sinabi ko yun sa kanya na pupunta ako, kukuha ako na bahala. Tapos sasabihin niya sa amin na kargador. Tapos sasabihin niya sa akin, kukumpara niya ako doon sa isang vlogger na nagkaroon ng issue. Good luck na lang sa'yo. Sana kapag nakapag-alaga ka ng ibon, dumami pa. Sana makaparami ka. Pero dapat sa'yo, hindi ka nag-aalaga ng ibon. Hindi ka nagpupuko sa isang tao. Hindi ka nagtitiwala. Siguro, ganyan siguro ugali mo. Hindi ka siguro pagkatiwalaan. Kasi hindi ka marunong magtiwala sa isang tao. Marami ka tinatanungan. Ganon yan ang nangyayari. Siyempre, lalasunin isip mo. Ganon yun. Kaya mga sir, shout out po sa mga nakikinig, mga nanood. Ito lang po. Bago po ako mag-vlog sa aking ibunan, i-update ko po ito, mga sunod na araw. Abang-abala po, antabay na po kayo sa mga update natin mga sir. Ito, may upload ako kahapon, may upload ako sa Bukawi, nag-comment siya doon. Ang sabi niya sa akin, wag na daw bumili, wag na daw magtiwala sa akin, wag na daw maniwala. Nasa tao yan, kung saan maniniwala. Ito sinasabi ko, ilalagay ko po sa screen yung kanyang picture, yung kanyang messenger. Kayo na po bahala sa kanya. Nakakabanas na po eh. Pasensya na po mga sir ha. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Inaayos ko lang po yun sa akin. Kasi pag hindi mo ginawa to, talagang mamumurot tong mga to eh. Kaya maraming salamat sa mga nakikinig at mga nanonood. Thank you mga sir. Pasensya na.